blessed, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Lord God, please grant us the power to love. Give every husband the light to see the beauty of God in his wife. Give every wife the grace to see the love of God in her husband. Give all parents the wisdom to realize that the real treasure of their house is their children, and to love their children with all their hearts. Give children the grace to love their fathers and mothers, and to realize how good they are. Please give us the wisdom to see how true it is that a family that prays together stays together. Save the family. Pray the Rosary. This is Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, reaching out to you. Smile na naman tayo sapagkat narito na naman tayo sa ating favorite Sunday morning show, ang Family Rosary Crusade. Ang sabi ni Oscar Wilde, every saint has a past. Every sinner has a future. Ano ibig sabihin nito? Lahat ng tao ay may kahinaan. Gano'n man siya kabuti o kagaling, pero lahat din ng mga nagkakamali ay may pag-asang magbagong buhay. Di ilang tao, leader ng bansa, alagad ng sining, o kahit santo, ang may pinagdaanang pagsubok, sandali ng kahinaan, pagkakataon ng kasalanan. Pero hindi natin tinitingnan kung gaano sila kalubog o gaano kalakas ang kanilang bagsak. Ang mas mahalaga ay paano silang bumangon muli. Ang kwento ni San Agustin ay madrama. Sa likod ng kanyang nakababaliw at malalim na filosofiya at diskurso ay isang simpleng taong naging mahina, naging makasalanan, pero nagsisi at nagbagong loob. Kasama ang ating mga panauhing sina Sister Dolly at Sister Lirio, mga madre ng Agustinian Recollects, kikilalanin natin kung sino si San Agustin, Doctor of the Church, a sinner turned saint. Pero bago ito ay isang munang paalala, huwag po kayong aalis at magbabalik muli ang Family Rosary Crusade. Agad-agad. May the song that is sung and the words that are spoken be a source of great joy for you as you discover through this most holy rosary the story of your redemption. The family that prays together stays together, growing together day by day. If we pray together, we stay together. Mary, our mother, teach us to pray. Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Nagbabalik po ang Family Rosary Crusade. At narito tayo sa ating segment na Church Alive. Si San Agustin ng Hippo ay isa sa mga mahalaga at maimpluwensyang theologian ng simbahang Katolika. Ilan sa mga tanyag niyang sulatin ay yung City of God at Confessions. Kilala siya bilang isa sa mga doctors of the church. Pero bukod sa kanyang talino at pambihirang pananaw sa pananampalataya, may isang bahagi ng kanyang buhay na mas makulay at masasabi nating mas mahalaga
dahil ito ang humubog sa kanyang isip at pagkatao. At ang binigyan din dito ay ang kanyang pagbabagong loob mula sa isang taong talamak sa kamunduhan at kasalanan na naging isang huwaran ng simbahan. At para tulungan tayong himayin, makikihimay sila sa atin, himayin ang katauhan at kabanalan ni San Agustin, makakasama natin ngayon ang dalawa sa mga maalam na mga madre tungkol sa mga sinulat ni San Agustin ng Hippo. Sila sina Sister Maria Dolores Daquilanea, A.R. at si Sister Maria Lirio Guillermo, A.R. Mga madre ng Agustinian Recollects. No? So, magandang araw sa inyo, sisters. Ngayon ko lang nalaman ang buong pangalan nyo. Kasi kilalang na yun Ay, siyempre, Sister Dolly, Sister Lirio, dating nga Lirio. Sister Lirio, una kong nakilala, nag-aaral na. Ngayon, pantas na. No? Si San Agustin, Sister Dolly, Sister Lirio, ang isa sa pinakamagandang halimbawa ng pagbabalik loob ng conversion. Siguro, sino mauuna? Siguro, ikwento niyong maikli. Itong bahaging ito ng buhay niya na naghatid sa kanya sa pagbabalik loob. Since childhood at saka yung adolescent period ng buhay niya, talagang wayward na siya. Saan man ang galing yun? Bakit wayward siya? Samantalang Kristiyano ang nanay niya? Kasi ang father din naman niya influence. Hindi naman maganda ang modeling ng father sa kanya. Plus sa kanya mga kaibigan, yung influence ng friends. At saka siya mismo ma-influence. And then yung just being playful o mapaglaro lang sila sa mga sa kapitbahay nila, yung mga pear tree o mga gano'n. Pareho ni San Francisco, no? Mabarkada. Pero pag nagnanakaw sila ng mga bunga ng pear, hindi nila kinakain just for the sake of doing that mischief. And then he was really in search for truth. Sa bata pa naghahanap na. So, parang hindi sakto, hindi tugma sa kanya yung kanyang environment. He was really longing for more in life. Kasi dito naman na-reveal sa kanyang confessions, even in the different parts of the books, na nandoon lagi yung longing niya. So, ang natumbok doon is really for truth. So, nung nakita niya, not in the Manichaean sect, akala niya hanghanga na siya kay Fausto, is a Manichaean bishop. Pero nung mayroon na siyang narinig na isang bishop na nagsasalita, nagsisermon in the person of Ambrose, yung iyak ni Monica, yung nanay niya, yung tears talaga over him na, sana anak, magbago ka na. Talagang lagi lang niya binabrush aside yung mother niya. Kawawa kaya nanay niya? Ay, opo. Opo. Si nanay, ang kulit, di ba? Yung gano'n. Siguro naman, Father, hindi lang mapabuti ang physical na kondisyon. Walang nanay na maghahangad na hindi mabuti para sa anak. Tama. And then, dumating yung tamang panahon, Monica was already a bit relaxed. Parang sit back, relax na siya doon. So, because everything was, she learned to place everything in the hands of God, proper timing. Hanggang sa isang araw yun, he heard a voice. Sino yung nire-represent kaya ni San Agustin ngayon? Sa ngayon, lalo na sa panahon natin ngayon, ang youth natin. Totoo, tayo nasa isip. Mga kabataan talaga ngayon. Kasi kahit na yung kanilang mga magulang, kahit anong gawin ng kanilang mga magulang, kahit ngayon ang nanay nang sumusunod sa anak eh. Kasi kung ano yung gusto ng anak, sinusundan lang ng nanay. Pero meron pa rin siyempre mga ina na walang hinahangad para lang yung sa kabutihan ng kanilang anak. But deep inside their heart, they are praying for the conversion of their children. Sa ngayon, kasi nasa school ako, so ang dami kong na-encounter na gano'n ng mother and child, mother and daughter, parang gano'n na sa mga pag-uusap pa lang namin, pag merong mga counseling na may mga magreklamo, nandun talaga yung nanay na, sister, umiiyak na ako. Hindi ko alam anong gagawin ko para sa anak ko. Anong gagawin ko para itong anak ko mapabuti man lang. Pero sabi ko kasi minsan po, kayo na mismong sumusunod sa gusto ng anak nyo. Pinapasundan nyo, binibigay nyo lahat para sa anak ninyo. Pero meron din pong mga bata after they realize na nakita nila yung sacrifices ng mother, ng father,
meron akong nakausap na, oo nga po pala sister, na hindi ko nakita yung mga sakripisyo na ginagawa nila sa akin. So, that already starts the conversion of the youth. So, sana naman yung ibang mga bata na naliligaw pa rin ng landas, na gaya ni San Agustin, naligaw talaga ng landas, pero the mother was there all the time. So, ang istorya ni San Agustin hindi kumpleto kung wala si Santa Monica. Pero meron ako naisip, Father. Sige, ano yun? Yung anong nire-represent ni Saint Augustine at this time of our life or age, pwede kong sabihin na he is our conscience. Siya rin ang ating Konsensya. Theologian, nagising. Iniisip ko kasi, sabi ko, yung nagsasalita si Sister Dali, Tama. yung naisip ko, what does Saint Augustine represent now? He is our conscience. Ang dami niyang binubulabog. Pag nakabasa ka ng kanyang writings, hindi naman ako tumigil sa isang version ng confession. Yung minsan kino-compare ko yung iba't ibang authors. Masasabi ko talaga na dito maraming napapaloob. So, pwede mo rin sabihin, sister, na sa kanyang mga gawain, mga sinulat, nakikita mo na ito yung pinaka-relevant din sa ngayon. The confessions. Bakit Kasi po? baka gusto magbasa ng mga natin. Si Father, first, from infancy, nandito. Tapos childhood, nandito. Tapos adolescence, nandito. Actually, ginamit ko siya, gumawa ako ng assessment tool about sa human development. Ito yung ginawa kong batayan kung pareho ba yung may relevance ba yung experience sa St. Augustine at saka ngayon. Mostly sa ang kanilang sagot ay 4, 4, 3, ganun. So, mga laiko na nanonood ngayon, meron silang mabibiling confessions na sa English na mauunawa. Meron pa ngayon, Kindle edition, free. For free. Talaga. So, siya ay sinasabi nating pantas ng simbahan, Doctor of the 200 something. Tapos po, and his writings are made as references. Even the Pope made his reference dun sa mga writings na St. Augustine. Hindi niya yon sinayang dahil because of the grace of God. When you become a doctor, the meaning of the word doctor is teacher. Diba? And then you cannot be a teacher if you don't know how to research, what to teach, diba? You cannot always base it on stock knowledge. And Augustine really teaches. Like for example, the best example is on yung grace. Diba? Yun na mismo bakit hinighlight ko talaga yung grace? Kasi wala namang ibang magmumove sa buhay natin kung hindi grace, di ba? Kasi na-refute ni Augustine si Pelagius, who is a British monk, who thought that ang buhay natin, we will be saved even without the help of God. And Augustine said, no, hindi pwede yun. Di ba? Paano ba tayo masisave kung walang tulong ang Kapag ang isang kongregasyon ay sinasabing sila ay Agustinian, it's more on, hindi sila binuo ni San Agustin, kundi hinubog sila, o patuloy na hinuhubog sa rule ni St. Augustine. And basically, this rule is the rule of St. Augustine. St. Augustine mismo. Yes, he wrote it. At meron siyang male at saka female version. Talaga meron siya noon? Meron. You cannot be a congregation father if you don't have... Ibig sabihin, siya mismo ang sumulat. Yes. At siya ba ay nagtatag? Nagtatag ng kanyang small community, yung first niya. Pero it has been extinct. Siyempre, wala na yun. Wala. And then, pero, in the course of years, centuries, nandun pa rin yan. May nakapulot doon ng kanyang rules. Ito pala, may namuhay pala ng ganito. That's it. So, nagkaroon na ng Agustinian family. Lahat na namumuhay sa rule and rule ni and which is very relevant kasi it's all about love. Community life. One heart and one mind. Si San Agustin, taga-Africa. So, ano kaya ang kulay niya? So, definitely not light-skinned. Medyo... Pero iba-iba yung portrayal sa kanya eh. Pero, as an African is, yun. Sa isang maikling pamamaraan, ano kaya ang challenge ng mga katuruan ni San Agustin sa mga Filipino Catholics? Malaki, Father. Na nakita ko dito, Sister Dali, sa sa confessions na kung magko-contract
ng marriage, be sure that you contract marriage in order to found a family. As a founding for a family. Don't just have it for sexual lust and all these things. Or just to and be then, together. Yeah, and then magkakaroon ng anak, tapos both parties will not love the child, unwanted yung bata. Ang challenge ni St. Augustine, the value of marriage is still there. Kasi na-experience niya, sabi niya, hindi maganda ang nangyari sa akin. Tama. Diba, Sister Dali? Ako naman, I work in the... With Augustine? Ay, oo nga. I work at Kala ko, CBCP, I work with Augustine. CBCP National Appellate Tribunal sa marriage section. So, nandun lahat marami ang problemang makikita doon, mababasa doon sa kanilang mga dossier, sa kanilang mga sinabit na mga experiences nila. Pero nandyan po, kulang kasi, lalo na yung kulang sa pagmamahal. Kaya sinabi ni Sister Liro kanina na if you want to build a family, dapat it should be built and love. The victims are always the children. And the children will imitate what their parents had done to them. Eventually, no, yung unconsciously, nauulit. Kaya Filipino values. Yung values ng Filipino values. So, napakaganda ng mga hamon na ibinibigay sa atin ni San Agustin. At marahil kailangan pa natin ng isa pang episode para pag-usapan ng mas malalim at mas malawak ang iba pa niyang mga saloobin. Pero kulang tayo ng oras, kaya promise, in a few months time, weeks time, babalik natin ang magandang usaping ito. Magabalik po ang Family Rosary Crusade at nandyan po ako. Pagka-pikit ninyo, pagdilat, balik na po kami. So don't go away. We'll be back. Okay, thank you, Sister. Thank you. My dear, dear children, I, your mother, love you, and I wish to urge you to prayer. I am, dear children, tireless, and I call you even when you are far away from my heart. I feel pain for everyone who has gone astray. I beg you, surrender yourself completely to God and live the messages I am giving you. Nagbabalik po ang Family Rosary Crusade. At sisilipin muna natin ang mga kaganapan sa simbahang Katolika sa loob at labas ng bansa. Kasama si Claudine Shalzita para sa Dateline FRC. Here now is an update of news and events in and around the Catholic Church. This week on Dateline FRC. Hi, I'm Claudine Shalzita, and this is Dateline FRC of Servant of God, Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade. In the news, the Philippine Conference on New Evangelization, or PCNE, will be the highlight of the celebration of the Year of Faith in the Philippines. In a press conference, it was announced that the PCNE will be held on October 16 to 18 at the University of Santo Tomas Quadricentennial Building in España, Manila. The PCNE is spearheaded by the Archdiocese of Manila. More than 5,000 participants are expected to attend from the Archdiocese and other dioceses in the country. It will feature plenary assemblies and simultaneous conferences on various church topics and concerns, creative liturgies, and a concert for the youth. Presiding over the press con was Luis Antonio Cardinal Tagle, organizing committee chair and main convener, with Monsignor Jerry Santos, vice chair, Ambassador Henrietta de Villa, executive secretary, and Father Filemon de la Cruz, OP, chair for site management and logistics cluster. Bishops, religious, and lay people from other Asian countries like Myanmar, Vietnam, Thailand,
Taiwan, among others, will also be invited to the PCNE event. Among the proposed objectives of PCNE are an experience of God to help create an experience of God in the context of the challenges of the new millennium, an experience of the Church to strengthen bonds of communion in the Archdiocese of Manila and Church in the Philippines, and an experience of mission for the new evangelization to provide avenues of inspiration and direction imbued with the spirit of mission, the new evangelization. For more details, call 564-9445, 524-2855, or visit the website arcam.org. The Feast of the Assumption is an important celebration for Catholicism in Japan because of its link to both death and eternal life, according to an Australian missionary priest in Nagoya. Father Keith Humphreys, a member of the Missionaries of the Sacred Heart who operates the Mikokoro Center in Nagoya, told Catholic News Agency, and we quote, "The Catholic community spent this day in paying tribute and attending Mass, and the names of all the deceased in the family are read aloud, causing the ceremony to sometimes go on for hours," unquote. The Feast of the Assumption, a holy day of obligation, was celebrated last August 15. The date coincides with the commemoration of Japan's announcement of surrender in World War II. The Japanese surrender came after the United States dropped atomic bombs on two cities, Hiroshima and Nagasaki, killing as many as 246,000 people. The anniversary of surrender is observed in Japan as a day of mourning for the deaths in the war and praying for peace. The Assumption has taken root in Japanese Catholicism because it correlates with Japanese traditional culture in commemoration of death, as the Church celebrates the Assumption of Mary into heaven, Father Humphreys told CNA. Christianity was first introduced to Japan on August 15, 1549, when the Jesuit missionary St. Francis Xavier landed in Kagoshima. Despite its 450-year history in Japan, Christianity has never gained more than a toehold there, remaining a Western religion. Only about 1% of Japanese are Christians. Most are Shinto or Buddhist, or have no religion. In the Diocese of Nagoya, Catholics represent only 0.2% of the population. In St. Louis, Missouri, United States, this incident happened a few weeks ago, last August 4, and it has made the rounds of social media. Raymond Reed, fire chief of New London, a city in Rolls County, told television station KHQA that rescue workers spent an hour trying to remove a young woman from a wrecked car near Center, also in Rolls County. While this was going on, a priest appeared with anointing oil and prayed with the woman trapped in the car, and then inexplicably vanished. Reed said, and we quote, "He came up and approached the patient and offered a prayer. A sense of calmness came over her, and it did us as well. It can't be for certain how it was said, but myself and another firefighter, we very plainly heard that we should remain calm, that our tools would now work, and that we would get her out of that vehicle," unquote. Once the victim, Katie Lentz, was removed from her car and put into a helicopter, the rescue workers wanted to thank the priest, but he had disappeared. The two-lane Missouri State Highway on which the crash occurred had been blocked off for a quarter of a mile throughout Lentz's rescue, barring bystanders and nearby vehicles. Lentz's older model Mercedes was struck by another car which passed into her lane. That car's driver has been charged with DWI, or driving while intoxicated. Rescue workers spent an hour trying to get Lentz out of her car, but the solid materials of its construction
were dulling the fire department's emergency equipment. Lentz eventually asked the workers to pray aloud with her, and at that time the priest appeared to pray with them and reassure them. Another fire department arrived with fresh equipment, and Lentz was removed from her car. She is now in a local hospital, having already undergone a surgery on some broken bones. She is in serious condition and faces further surgeries. The priest's identity is unknown. According to KHQA, the Jefferson City Diocese has not heard directly from any of its priests about the incident. And that was Dateline FRC this week, brought to you in cooperation with EWTN.com, the national press, and various news sources here and abroad. For Family Rosary Crusade of the Servant of God, Father Patrick Peyton, I'm Claudine Chasita, reminding you that a family that prays together stays together, and a world at prayer is a world at peace. The family that prays together stays together. Samahan natin si Chibo Kobo sa kanyang pagpapatuloy ng kwento ng buhay at pananampalataya sa mga kwentong buhay. Last week, nakilala natin si Magandang araw. Ako po si Seth Datu at kayo nanonood ng mga kwentong buhay dito lamang sa Family Rosary Crusade ng Servant of God na si Father Patrick Peyton. In our feature story, a hardworking, intelligent, and proud mother who humbled herself and underwent total spiritual conversion while spending 16 years in prison. Mga kaibigan, ang kwentong buhay ni Beth Caral. Solong anak si Beth. Sa lalawigan ng Samar siya lumaki at doon rin namulat sa hirap ng buhay. Ang father ko ay fisherman at magsasaka or farmer. Tapos ang mother ko naman plain housewife. Nagtatanim din siya. Masipag naman ang kanyang mga magulang. Yun nga lang, may masamang ugali ang kanyang ama kapag nakakainom ng alak. Ang kinalakhan kong environment ay hindi maganda dahilan nga sa ang pamilya din ng father ko ay masyadong mga lasenggo. So, significant sa buhay ko yon. Kaya na-involve din ng father ko na sa isang homicide case dahil sa inuman. Nasaksihan ni Beth ang pagiging abusado at bayolente ng kanyang ama sa kanilang mag-anak. Kahit nilangako itong magbabago nang sila'y manirahan na sa Maynila. Gusto niya na habang gising siya, ay gising din kaming magnanay. Nasa gitna ng pag-aaral ko, kailangan niyang makipagkwentuhan dahil kung hindi, talagang lahat ng mga gamit sa bahay ay nagja-juggling siya. Yun. At ang nakakatuwa pa na bubuksan niya ang bintana para makita ng mga neighbors namin ang ginagawa niya sa amin. So, nagkaroon ng pagkakataon na nag-isip akong maglayas. Mabait naman daw ito kapag hindi lasing. Pero once na nakainom na, sobrang pang-aabuso sa kanila. Hanggang umabot sa puntong gusto nang gumanti ng kanyang ina rito. Merong pinaka-highlight yung pag-inom niya noon na may pagkakataon na nakabulagta siya sa semento na inisip ng nanay ko. Tapos magiging magiging accessory ako or kakunayb na i-electrocute yung father ko. Dahil sobra-sobra na, ako noon yung dalaga na tapos talagang major age na ganun pa rin. Kahit palipat-lipat ng eskwelahan si Beth, ay nakapagtapos siya ng journalism sa Lyceum of the Philippines.
Ang pagkuha raw niya ng kursong ito ay isang uri ng rebelyon laban sa kanyang ama. Siguro kaya ako na-ano yung journalism kasi parang nagkaroon nga ako ng rebellious spirit sa father ko. Gusto niya mag-teacher ako. Ayoko dahil sabi ko lahat nila ng mga kamag-anak natin. Saka para bang napaka-obsolete na ng ganong profession. So parang ano lang yun, parang ang naging ano ko na nun ay yung kung ano ang ayaw niya, sinusuway ko. Kung anong gusto niya, sinusuway ko. But it's in the field of sales where Beth excelled. She went on to become an outstanding employee in a big telecommunications company. On telexes and then cablegrams, marine satellite. Ako lang ang isang babae doon na despite of the risk, yung occupational hazard, kinuha pa rin ako ng boss ko dahil sinubukan ng potential ko. Nakita naman na ano. And then, naging top grosser ako for quite a time. May mga successive years na ako ang nagtatap. Gumanda ang kanyang buhay at nakapagtayo pa ng negosyo kasama ang kanyang asawang si Moises. Naging operator kami ng taxi and then yung husband ko, siya naging chairman and president ng PARTDA, yung yung Pasay Road Taxi Drivers Association sa Dusit Hotel ngayon, Manila Garden pa yun. Sa dami ng nakilalang tao ni Beth ay lumawak ang kanyang koneksyon. A friend convinced her to do sideline work that processed the travel visas of overseas job applicants. Nakapagpa-process naman ako, lalo na pagka nagkaroon ng problema ang isang tao, tapos meron akong contact sa ganong embassy, I exhausted my connections and contacts. So hanggang sa meron naman lumapit na, bakit hindi mo pa kasi ihanap? Total, alam mo naman na meron kang mga contacts din sa abroad, Japan, ganun, Taiwan. Ano mo na ng employment. Doon nag-umpisa kasi ang ganda nga ng kita. And then, yung mga binibigay sa akin na minimum of 20,000 for processing, dinidirect ako din doon sa contacts ko na nakakapagpa-visa. And wala akong apprehension na doon ako malalagay sa alanganin kasi nire-refer ko din sila directly sa mga tao. Dahil ako nga, ayokong malaman nila na merong bad faith ang ginagawa ko. Basta sige-sige lang. Ang gawain ito ang nagpahamak kay Beth. Without my knowing, yung palang nag-refer sa aking tao doon sa 5 mga applicants niya na nire-refer sa akin for processing, yung pala marami ng pinagdaan ng mga kamay. In other words, sa akin pumutok yung mga hindi dapat sa akin nakarga ng mga kaso. Doon sana sa ibang mga tao. Kasi, pushed against the wall, doon ko na lang nalaman later on na ang dami na niyang pinag-referan ng mga tao na hindi nag-materialize yung pagpapavisa for Taiwan. Kasalukuyang nag-aaral ng law si Beth nang siya'y arestuhin ng mga pulis sa kasong illegal recruitment. Hindi man siya directly involved sa kaso, ay sangkot pa rin si Beth ayon sa batas. May special law kasi ng illegal recruitment na napaka-broad ng definition. The mere fact na inirefer mo isang tao, promising, helping, and transporting, receiving, marami mga kama-kama yung illegal recruitment sa Labor Code of the Philippines. Doon na sa akin. So yung referring, pumasok ako doon. And then 3 or more than enough to be sentenced to life imprisonment. Hindi nawala ng pag-asa at katunayan ay napakalakas ng loob ni Beth nang masintensyahan siya ng habang buhay na pagkabilanggo. Dahil ako pa nga rin na napaka-proud enough to command the judge na why don't you convict me or pronounce my judgment so I can exhaust my remedy kasi meron pang yung magfa-file ako ng apila. So na-challenge yung judge. He asked for a 10 minutes recess and then after the 10 minutes recess, ayun, pinatulan na ako. And ako naman, kasi nga, by nature, I am a strong woman, so to say. Sabi ko sa husband ko, don't worry pa. Ang muntik na himatay ng asawa ko, pero ako, I was still confident na mararausan ko lahat. Kaya sabi ko, don't worry dahil may exhaust pa naman natin ang pag-a-appeal ko. Ano ang nangyari kay Beth sa loob ng bilangguan? Yan ang ating aalamin sa ikalawang bahagi ng ating tampok na salaysay. Para sa mga kwentong buhay dito sa Family Rosary Crusade ng Servant of God na si Father Patrick Peyton, I'm Ces Datu.
Ngayon na naman ang ating favorite portion dito. Mga bata, eto na. Makakasama na natin si Kuya Bernard para sa tunay na pakikipagsapalaran ng isang banal sa ating pakikipagkwentuhan sa mga kabataan sa ating Once Upon a Saint. No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Kuya Bernard in this week's edition of Once Upon a Saint. Yes! Hi! Mabuhay! Ako pa rin po ang inyong lingkod, si Brother Bernard Factor Canyaveral. Bumabati sa buong pamilya at halina po kayo. Kami ay samahan sa ating palatuntunang Once Upon a Saint! Yay! Ang tanging palatuntunan sa telebisyon kung saan nalalaman po natin ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ng mga tunay na superheroes. Sila'y walang iba kung hindi ang mga banal. Yay! At kasama pa rin natin ang mga mag-aaral mula dito sa Mater Carmeli School na ating matatagpuan dito sa Tuason, Camden New, Quezon City. Yay! Nakatutuwa po. Sana makarating kayo rito, ha? And tell me something about the school. Ano masasabi natin sa ating eskwelahan, anak? Ang aming eskwelahan ay... Ang aming eskwelahan ay punong-puno ng mga batang matatalino. Punong-puno ng batang matatalino. Akala ko matataba. Yay! Ang aming paaralan ay... Ang aming paaralan ay puno ng guro na masipag magturo sa aming... Wow! Magturo, masipag, magturo. Ate, ikaw naman. Ang mga guro dito ay mababait sila po. Yay! Dito naman, sa mga boys naman, ano masasabi natin sa mga guests na narito? Ang mga Carmelian ay madasalin. Madasalin! Cute-cute naman ni ate. Ang mga Carmelian ay tinuturo kung paano magrespeto ng ibang tao. Uy, that's good. I like that. Si Kuya, si ate pa, si ate. Ang aming paaralan ay punong-puno ng mga mahuhusay at matatalinong guro. Yehey! At si Kuya, last si Kuya, ano ba masasabi natin? Carmelian are lovers of silence. Wow, ang laki naman ang boses niya, di ba ha? Gusto niya maging broadcaster pagdating ng araw. Alam niyo po mga kapanalig, magkaroon sana kayo ng pagkakataon na makadalaw dito sa kanilang paaralan. Malapit lang po yan sa Tuason. Dire-diretso lamang po kayo mula sa Quezon Avenue at pagdating niyo sa dulo, naroroon po. Ang dami nating dapat pasalamatan. Pero sino ang dapat nating pasalamatan santo ngayon? Si Saint Boniface, na ang original name niya ay si Father Winfred, na taga-England na napapunta sa Europa, una sa the Netherlands at later on sa Germany. Pumunta rin ng Rome para humingi ng dispensation o direction sa ating mahal na Santo Papa. At that time, si Pope Gregory II, at siya ay ginawang apostle ng mga Germans. At pagdating niya doon, ang sabi ng mga tao, pinagkalat na siya yung may dala ng kamalasan sa the Netherlands. Kaya lalo siyang na-challenge. Dahil ano ang bilang isang misyonero, anong dinadala natin sa ating pagmimisyon? Ang salita ng Diyos. Dahil yun ang utos sa ating lahat. Tatandaan niyo mga bata. Bilang isang Carmelians, na kayo, meron kayong apat na yun, ano? Amare, servire, Ecclesia. Dala-dala ninyo ito lahat at dala nyo ang salita ng Diyos kahit saan kayo pumunta at handa kayong mamatay para sa pananampalataya. Kaya nyo ba yan? Taas ang kamay ng handa mamatay para sa pananampalataya. Wow! Uy, palakpakan natin. At ganun nga ang ginawa niya. Pumunta siya doon. Ang nasa kanyang puso ay ang pag-ibig ng Diyos. Subalit, ang sinasamba ng mga tao doon sa napuntahan niya sa Germany ay ang punong pagkalaki-laki na oak tree. Bakit? Nagtayo na siya ng simbahan, nagtayo na siya ng paaralan, nagtayo na siya ng napakarami, pero doon pa rin sila sumasamba dahil ang paniniwala nila, yun ang lugar kung saan nananahan si
My Thor! Kilala niyo yun? Si Thor. Kilala niyo si Thor? Yung medal ang mahiwagang hammer. Martilyo. Martilyo ka naman dyan. Hammer. Kasi yun ang kanilang pinaniniwalaan. Totoong-totoo sa kanila si Thor. At doon nga nakatira si Thor. Na pag nagalit si Thor, magpapaulan siya ng kidlat. Magpapaulan siya ng maraming kidlat at maraming kung ano-ano pa sa tao pag nagalit si Thor. Di ba Marvel superheroes yun? Sabi niya, ano kaya ito? Pero naniniwala yung mga tao. Isang araw, lumabas si Saint Boniface, ano uling pangalan niya? Doer of good, tagagawa ng mabuti. May dala-dala siyang malaking-malaking palakol. Palakol! Nagtaka yung mga tao dahil sa anong gagawin ni Saint Boniface at lumapit sa puno. Maraming tao at kumalit, halika yun, dali ko, anong gagawin, di ba? Sisirain niya ang tahanan ni Thor! Itinaas niya yung palakol na pagkalaki. O hindi, paulan tayo ng kidlat ni Thor. Wala sa langit ang matalang si Thor. Yeah! Bugog! Humanig. Nagliparan ng mga puno, mga ibon. Nagliwa. Sabi na, wag mong gawin yan, wag mong gawin. Patutunayan ko sa inyo na ang inyong sinasambang Diyos ay gawa nyo lamang at hindi totoo. Wag mong gawin yan. Yeah! Bugog! Yumanig na naman. Nagtulang, nagbagbagsakan yung mga bunga ng mga... Ha! Nagulat yung mga tao. Lalong dumami yung mga tao. Yeah! Bugog! 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 Yeah! Bugog! Bugog! Kala mo babagsakan ka? At bumagsak yung puno. Sumabog sa harapan ng maraming tao at nagulat silang lahat. Ha? Umulan ba ng kidlat? Kumulog ba? Dumating ba malalaking ulap na sinasakyan ni Thor? Dumating ba si Thor? At pagtingin nila, nakita nila nakakalat na ganyan, mga sanga, mga naputol, mga krus. Pagkadami-daming krus na maliliit, malalaki, sabi nila, ano yan? Di ba yan yung nasa simbahan mo? Nakakalat sa buong paligid, napakaraming krus mula sa bumagsak at nasirang oak tree. Hali kayo. Ang totoong Diyos ay nakapako sa krus. Ito ang totoong makapangyarihan sa lahat, si Jesus. Ay, dumami! Ay, nagdatingan! Ay, napuno ang simbahan! Ay, dumami rin ang mga pare! At naging apostol siya ng aliman. Si Saint Boniface, doer of good. Pero sino mang gumagawa ng mabuti, parating may na iinggit. May na iinis. Hindi totoo yan. Huwag tayong maniwala. Nagpatawag si Saint Boniface malapit doon sa ilog, sa Dukum, malapit na sa Frisia, the Netherlands, kasi gusto niyang papaniwalain ulit yung mga nandoon, ng pagbibinyag. Nabalita ito ng marami at nagdatingan na rin sila. Iba na ang pagtingin nila kay Saint Boniface. At dala niya ang mga malalaking chest. Marami rin pagkain. At nagawa siya ng misa. Ang sabi niya sa mga tao, halika kayong lahat at tayo ay magdiwang ng banal na misa kasama ang ating Panginoon. Dumating napakaraming tao. Libo-libong tao. Ang hindi niya alam, kasama sa mga taong iyon ay ang masasama ang loob. At natapos ang misa,
Nagbigay ng komunyon. At nung magtatapos na yung huling dasal, sumugod yung mga pagano, yung mga naiinggit. Mas marami pa pala doon sa mga taong naniniwala sa kanya at sinalakay silang lahat ng mga taga-simbahan at pinagpapatay at pinagsasaksak. Tinulungan ni Boniface na huwag mangyari yun, pero tinamaan pa rin siya ng machete at tumumba siya at pinagtataga siya ng mga tao at nagkagulo. 56 silang namatay mula sa simbahan. Sa Dukom, Frisia. Nalungkot ang marami. At itong mga magnanakaw at mga salbahe na ito, kinuha yung kanilang mga gamit. At ang akala nila, pagkarami-raming kayamanan itong daladal nila nakalagay sa baul ng kayamanan. At kaagad nilang hinalungkat yun. Akala nila maraming pera, maraming ginto, maraming kung ano-ano. Dahil yun ang kanilang kailangan. Pera, ginto at mga alahas. Akala nandoon sa malaking-malaking kahon na yun. Subalit nung buksan nila, ano kaya ang laman, mga bata? Ang laman ay ostia, krus, Biblia, at mga sacred writings ni Saint Boniface. Wala itong kahulugan sa iba, pero kay Saint Boniface, ito ang tunay niyang kayamanan. Ang niyang kayamanan ay ang ating Diyos. Hindi niya kailangan ang lahat ng kayamanan sa mundo dahil siya isinilang ng isang mayaman. At pagwawakas nito, nasagot ang lahat ng katanungan. Ano ba ako? Sino ba ako? Bakit ba ako? Saint Boniface, doer of good things, ipanalangin mo. Nagustuhan niyo ba, mga bata, ang kwento ni Saint Boniface? Palakpakan natin si Saint Boniface. At syempre, sa inyong lahat na nanonood, bago tayo tuloy magpaalam, ang ating habilin to always pray. Pray like Saint Boniface. Pray as a family, because the family that prays together stays together, and a world that prayer is a world at peace. Lahat ng yan, dito lamang sa Once Upon a Sing! Bago po tayo magwakas ay samahan natin ang ating panauhing pare para sa pagninilay sa Ebanghelyo sa araw na ito. It's now time to reflect on this week's Sunday Gospel. Magandang umaga po sa inyo. Ito po muli si Father Jobert Villasis nagmumula sa Diocese ng Kalibo. The Gospel reading that we are going to reflect on today is taken from Luke chapter 13, verses 22 to 30. You must enter the narrow door. Yun po ang ating pagninilay-nilayan. There seems to be a continuity in last week's gospel message and today, from bringing division to entering a narrow door. Desiring heaven is to pass through the narrow door. And this means that it is not easy. It is difficult. We have to strive, to struggle, and make sacrifices. But the world today offers a different kind of value. We have to go for anything that is convenient and easy. The world teaches us that what succeeds is good and what fails is evil. Again, we are confronted with a choice. Do we listen to the voice of Christ or to the voice of the world? If we desire heaven, the way is the narrow door. Besides, we cannot go to heaven by mere desire. We have to put goodness in action. Hence, goodness must be exercised constantly, and this
is not easy. How do we do this? For example, in basketball, nobody is born a superstar. Michael Jordan, LeBron James, and many others underwent rigorous training and practice before they become great. They made lots of sacrifices before they have reached the glory of success. In like manner, one cannot enter the kingdom of God without making any sacrifices. One has to make lots of sacrifices. One has to conform his or her life unto Christ. One has to live a life of virtue. Another example, losing weight is not easy. One has to undergo strict diet regimen, exercise, and strong motivation to attain his or her end. Thus, discipline is a must. Passing through the narrow door means participating fully in the way of life of God. We have to be beings of love, as God is love, and commands us to love one another. Passing through the narrow door means to be humble. We have to acknowledge that without the grace of God, we cannot accomplish anything. Every good thing comes from God. This recognition implies humility. Passing through the narrow door means forgiving. Not only that we seek forgiveness to the wrongs we did, but also forgive those who have wronged us. We have to be compassionate as God is compassionate. In other words, desiring heaven is passing through the narrow door of humility, of discipline, and of compassion. We have to remain focused and not allow evil to distract us from attaining heaven. With the grace and mercy of God, we can pass through the narrow door. Amen. I ask every family, please pray the rosary. The family that prays together stays together. Every saint has a past. Mga maling desisyon, mga maling gawain, mga kasalanang sumira sa kanyang pagkatao at ugnayan sa kapwa at sa may kapal. Pero every sinner has a future. Maaaring magsisi, magbago, maging dakila at banal. Dahil ang tao ay sadyang mabuti at mapagmahal. At dahil ang Diyos ay lalong puno ng kabutihan at pagmamahal sa sangkatauhan. Si San Agustin ay hindi lamang babasahin o hindi lamang natin siya makikita sa aklat o maaalala sa mga teolohikal na diskursong pinag-aaralan, kundi isang tunay na huwaran ng walang hanggang biyaya ng pagpapatawad at awa ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Isang halimbawa ng kakayahan ng tao na bumangon sa kanyang pagkakamali, na baguhin ang buhay at tuluyang maging lingkod ng Diyos. Ito po ang inyong lingkod, Father Eric Santos, na nagpapaalala sa lahat sa bilin ng ating founder, servant of God, Father Patrick Peyton. All together now, the family that prays together stays together. A world at prayer is a world at peace. At syempre hanggang sa susunod na linggo, pero bago yan, nais kong pasalamatan ang Gibson Shoes sa Marikina. Salamat sa
magandang sapatos na hindi ko naman suot ngayon, pero maganda na inyong binigay. At nais ko kayong paring anyayahan. Sama kayo sa amin ni Father Alan Samonte. Meron tayong pilgrimage. Pupunta tayo sa Israel. Pupunta tayo sa Jordan. Mapupuntahan ninyo kung sa pinanganak ang Panginoon, sa naganap ang mga himala, saan siya nangaral, saan siya pinako sa krus, saan inilibing, lahat yan pupuntahan natin. Some Old Testament places sa Jordan. At syempre, meron din tayong side trip sa Dubai at Abu Dhabi. So sama na, tawagan ng mga numerong nasa inyong ilalim ngayon, nababasa nyo, at join na kayo sa aming hindi yan bakasyon, sa ating lakbay-aral, lakbay pananampalataya sa mga mahalagang lugar na may kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. At ngayon ay atin na pong ipagdarasal ang mga kapatid nating may sakit. Ama naming mapagmahal, nihiling namin nagawaran mo ng pagbabasbas ang mga kapatid naming may sakit na ngayon nanonood sa amin. Ipuin mo ang mga bahagi ng kanilang katawan na may nararamdamang hindi maigi. Hingahan mo sila, Panginoon. Bigyan ng lakas, papag-ibayuhin ang kanilang nararamdaman upang sila ay muling makabalik ng husto sa paglilingkod sa iyo. Touch them, heal them, bless them. Touch them, heal them, bless them. Touch them, heal them, bless them. At kayong lahat, ito po ang pagbabasbas namin. May the Lord bless you and keep you. May the Lord let His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord look upon you kindly and give you peace. May the Lord bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Nag-aalmusal na yung dalawang madre. Hinintay kaya nila ako. You've just seen another production of Servant of God, Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, brought to you in cooperation with Studio 23.